Yabarkem, Eruptog, at tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng Hebrew language o simulan ulit natin sa pagbasa ng alpabeto. Baka nakalimutan po ng mga listener po natin, ng mga followers po natin. Okay, balik po tayo sa pagbasa ulit. Okay, baka nakakalimutan na. Aleph. Aleph. Okay, Aleph is silent letter yan, pero siyempre, babagitin natin yung Aleph. Okay, Bet. Gimel, Dalet. Hey, Wow, Zain, Het, Tet, Yod, Kap, Final Cup, Lamed. Mem, Final Mem, Nun, Final Nun, Samek, Ayin, Pei, Shadi, Final Shadi, Kup, Res, Sin, Tau. Yung iba kasi Sin, Tau. Ayan, basa na isa. Alright. So ito po yung mga letra natin. Noong nakaraan ay binasa natin ang awit 119.1. Ngayon naman yung awit 119.12. Sa pagkakasulat sa Hebrew, anong letra ulit ito? Isa-isa lang muna. Bet. O Bet, okay. La. Ano to? Ito. Res. Okay. Bet, rest. Ano to? Wow. Bet, rest, wow. Tapos ito. Ano yan? Final Cup. Bet. Final Cup pala, sorry. Final Cup. Bet, rest. Rest ba? Rest. Tapos ano? Tau. Wow. And Cup. Final Teka. Cup yan. So, ang pasok natin yan ay Baruch. Okay, Baruch. Okay, pag inalis natin itong wow, magiging ano yan, magiging Barak. Oh. Okay. So, Baruch is blessed. Baruch. At ano lapit lang ang basa ko Baruch. Okay. Okay. Aleph. Di ko alam. Ito yan. Ano yan? Tau. Aleph, Tau. Tapos Yod. Ito. Hey. Aleph, Tau, hey. Teka. Teka. Aleph is silent. Silent. Wow, tsaka hey. Ay, Tau, hey. Ano yan? Ata. Baruch Ata. Okay? Baruch Ata. Worship. Okay. Worship bang ata? Pag Worshipper. Baruch Ata, mamaya papakita natin sa ano yan, sa ibang version ng ng mga Bible. Tingnan natin yan. Okay? Yung parang sinasabing ikaw ay dapat takilain, Okay, tingnan natin ito. Sino to? Yod. Hey. Wow. Hey. Yahweh. Ito, papaliwanag din natin next lesson natin bakit ang pag-pronounce natin dito is Yahweh. No? Sa kasi, sa English, madali mong ma-identify kung babae o lalaki. Halimbawa, pag sinabing he, ano yan? He, lalaki. She. Babae. Ano pa? Her. His. Her. Okay. Tapos him. Tapos ano pa? Hers. O yan. So, makikita natin, pag ito, lalaki yan, ito, babae yan. So, sa English, madali natin ma-identify. Na-identify natin na pang babae ang tinutukoy. Okay, then sa Tagalog kasi, pag sa Tagalog naman, hindi natin na-identify pag sinabing siya. Babae, lalaki? Wala
Dual. Sina. Sina. Sila. Ikaw. Ako. So, hindi mo ma-identify kung sino, kung babae o lalaki, tama? Mm. Sa Pilipino, masasabi mo lang na babae o lalaki base doon sa susunod na mga sentence. Doon naman Kung may sa- pangalan. May pangalan na. Samantalang sa English, pag ginamit mo yung she, he, alam mo na kagad na babae o lalaki. Sa Hebrew naman, Yung pangalang pangkasarian. sa Hebrew naman, sa sound siya. Sa sound, makikita natin yung pang masculine or pang feminine. Next, pag-uusapan natin yan. Ano yung mga letra dito na kapag ginamit natin sa dulo ay nagiging feminine siya or masculine. Okay? So, then dito makikita natin sa ibang mga version ng Bible, hindi talaga ito ang nakasulat. Binago nila, minali nila. Anong nakalagay sa mga nakasulat? Lord na siya. No? So, hindi siya Lord. Kasi, pag sinulat natin yung Lord, malayo-malayo. Naku, magugulat ka pag tinignan mo yung ancient meaning ng Lord. Hindi talaga ang creator yon. So, dito, Baruch atah Yahweh. Then, ano ito? Lamed. Lamed. Lamad. Okay? Ano yung susunod? Ito, Chet. Ito. Hindi, ano yun? Hindi mo na inisa-isa. Lamed. Ano? Mem. Ito. And Ano? Dalet. Akala ko sa ano eh. Hindi. Lamed, Mem, Dalet. Pag binasa mo yan, is Lamad. Ayun. Kasi binubuo ko. Ikaw naman binubuo kagad eh. Tapos ito naman, Chet. Kep. Tsaka Hu. kup. Kep, kup. Ganon. Kaka. Hu. Ito naman sa pag ginamit natin yung iba pang nga, sa susunod i-discuss natin bakit nilagyan ko ng open and close parenthesis ito. Kung ano yung nagiging kahulugan niya. Okay? Kapag tinignan natin, pag inisa-isa natin kasi yan, parang blessed, Baruch is blessed, tapos atah yu Yahweh, then Lamed o Lamad, yan ang binanggit ko kanina. Lamad, teach, tapos yung statue, yung statue kasi or commandment ng Dakila Maylika. Tingnan natin sa sa King James Version nakalagay ito, Blessed art thou, Lord, teach me thy statutes. Lord ang ginamit, pero mali siya. Kasi pag tinignan natin sa original, Yahweh talaga ang nakasulat. Okay? So yun po, tingnan natin sa Tagalog. Tingnan meron akong Tagalog dito. Tagalog Bible natin. Okay, nasa ng Tagalog Bible. Ang sabi dito sa 12, pupurihin kita, Yahweh. Ika'y aking pupurihin, dinoble lang niya, ang lahat ng tuntunin, which is yung law, yung kanyang kautusan, commandment. Kaya lang, hindi ginamit dito yung instead the Torah is yung dito. Okay? Yung mga tuntunin na itinuro mo sa akin. So, yun yung sinasabi dito na isang mananamba sa Dakila Maylikha, pinupuri siya, nagpupuri at sumusunod sa kanyang mga kautusan. Yun po ang ibig sabihin nito. Okay, sa susunod na pag-aaral po natin, i-discuss natin yung noun, pronouns, verb, adverb, adjective, yung feminine, masculine ng Hebrew. Abangan po ninyo yung susunod na lesson po natin. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Dakila Maylika. Muli kong binabahayag, mas mahalaga ang katotohanan kaysa anumang nakasanayan.